ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo, nasamahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Judas sa talatang 20 hanggang talatang 21. Ganito po ang sinasabi, magpakatatag kayo, manalangin sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ang pamagat po ng ating paksa sa umagang ito ay iingatan ng Diyos. Praise the name of the Lord. May isa pong kilalang awiting Kristiyano sa wikang Ingles na nagsasabi, He'll never let you fall. Hindi niya kayo kailanman pababayaan bumagsak. Maganda ang mga salitang iyan, ngunit ang katotohanan ay bawat siyang Kristiyano po ay napubuwal paminsan-minsan. Tinitiyak po ng Biblia na oras na maglagak ng pagtitiwala ang isang tao kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya'y nagkakaroon ng isang walang katapusang pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagkakaloob ng aliw at kapayapaan sa puso. May mga salita sa aklat ni Judas na naging malaking tulong para po sa atin. Sinulat niya sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalatian. Judas, talatang 24. Ang salitang makapag-iingat ay makahulugan sapagkat ang tinutukoy sa orihinal ay may kinalaman po sa isang bantay na laging sumusubaybay. Basahin po ninyo ang maikling aklat na ito. Isang kabanata lamang po ito. Pansinin niyo ang isa niyang sinabi. Napilitan akong isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Judas sa talatang 3. May mga tao raw po na nakapasok sa kanilang kalagitnaan na ang hangarin ay ibuwal ang mga tagasunod ng Diyos. Kailangan manindigan sa harapan ng taong ito at ipaglaban ang pananampalataya. Pagkatapos ay isinulat niya ang ilang pang bagay na dapat nilang gawin. Ayon po sa talatang 20 hanggang talatang 21 ng Judas, ganito po ang sinasabi, magpakatatag kayo, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos. Hindi po naiba ang mga pangungusap ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat na sa ikalawang Pedro, kabanatang 3, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 4 at talatang 10. Ganito po ang sinasabi, ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat nating kailangan para sa buhay at kabanalan sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa sariling kalwalatian at kabutihan. Sa pamamagitan po ng mga ito'y binigyan niya tayo ng Kanyang mga dakila at mahalagang pangako upang sa pamagitan ng mga iyon ay maging kabahagi kayo ng Kanyang banal na kalikasan at makaligtas sa kabulukan sa mundong dulot ng kahalayan. Kaya nga mga kapatid, lalo ninyong pagsikapang matiyak ang Kanyang pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gagawin ninyo ito, hindi kayo kailanman maibubuwal. Ganito naman po ang tanong ni Apostol Pablo sa Roma, kabanatang 8, talatang 35. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Ang maliwanag na sagot po ay wala. Kaya't kung kilala ninyo po si Kristo, matitiyak ninyo na pinagkalooban na po kayo ng Diyos ng kapangyarihan upang hindi maibuwal habang sinusundan po ninyo ang mga yapak ni Kristo. Kaya't pasalamatan po natin at purihin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.